Hindi ko alam kung bakit patuloy na lumilitaw ang mga hindi makataong doktor na katulad niya. Sa tingin ba nila ay maaari nilang tawaging mga doktor ang sarili nila dahil lamang marunong sila ng medisina, sabi ni Lai Chong. Ginoo, ayos ka lang ba? Ang bagay na iyon, sabi ni Mujan na may pag-aalala para kay Lai Chong. Siyempre. Sa tingin mo ba ay nakuha ko ang aking titulo ng dahil sa pagnanakaw? Aalisin ko ang lason ng Black Pony Herb at ang sa mga bangkay, kaya naman, kunin mo ang pulubi at maghanda na kayo para sa ating pag-alis, sabi ni Lai Chong kay Mujan. Sige Ginoo, sagot ni Mujan at tinulungan nito si Hong Jusan na ikarga sa likod nito ang katawan ni Hongyan. Umupo si Lai Chong at itinoon ang kanyang presensya upang alisin ang lason sa bulaklak ng Black Pony Herb gamit ang kanyang lakas dahil masyadong malakas ang lason na nakapaloob sa bulaklak. Ang lason na nakapaloob sa buong paligid pati na din sa mga buto at katawan ng mga patay na hayop ay unti-unti ding nawala. Isang napakalakas na enerhiya ang nagmumula kay Lai Chong habang ginagawa niya ito. Hindi nagtagal, nagawa nga ni Lai Chong na maalis ang lason sa bulaklak at ang kulay nito ay nagbago din. Nakita mo ba? Ito ang kinakailangan para masabi mong magaling ka sa Chi meditation. Heto, kunin mo. Natanggal ko na ang lason na nakapaloob dito. Maaari mo na itong gamitin ng walang anumang magiging problema. Nalinis ko ito dahil sa mahusay kong kakayahan. Kahanga-hanga hindi ba? Sabi ni Lai Chong kay Mujan. Maraming salamat Ginoo, sagot ni Mujan. Nalaman mo ang plano ng manggagamot na iyon, kaya naman, karapat-dapat ang bulaklak na ito para sa iyo, sabi ni Lai Chong. Bigla namang nakaramdam ng lungkot si Mujan nang mapalingon siya kay Hong Jusan na nasa tabi pa din ng labi ni Hongyan. Hindi ako karapat-dapat para sa bagay na ito. Ang ginawa ko lang ay tumakbo pabalik at maghagis ng isang bato, at tumakbo lang ako pabalik dahil natatakot akong matawag na isang duwag, sagot muli ni Mujan. Kung gayon, paano mo ipaliliwanag ang itsura sa kanyang mukha na tila nagsasabing karapat-dapat ito para sa iyo, sabi muli ni Lai Chong at itinuro nito si Hong Jusan habang karga-karga ang katawan ng yumaong si Hongyan. Mas mahirap ang bumalik sa gitna ng labanan kaysa harapin ito mula pa sa simula. Ito ay isang bagay na magagawa lamang kapag tinanggap ng isang tao ang kanyang pagkakamali at humarap upang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Ang hindi tumatakbo ang siyang magiging mangmang. Malaya kang tumakas anumang oras, at bumalik sa kinaroroonan mo. Ang mahalaga ay sa huling sandali, hindi mo ipinikit ang iyong mga mata sa iyong pananagutan. Naituro ko ba sa iyo ang napakarami kong mga lihim sa buhay? Sigurado akong masyado itong komplikado para lubos mong maunawaan, sabi muli ni Lai Chong at bigla namang dumighay si Mujan. Kinain mo ba ang bulaklak ng Black Pony Herb? Tanong ni Lai Chong kay Mujan. Oo. Bakit? Sagot ni Mujan. Bakit mo naman kinain iyan ngayon? Tanong muli ni Lai Chong. Ha? Akala ko nais mo nang kainin ko ito ngayon. Sabi mo, wala namang magiging masamang epekto, sagot ni Mujan. Nagpatuloy sila sa paglalakad pabalik ng nayon habang pasan-pasan ni Hong Jusan sa likod nito ang kanyang master. Sino bang loko-loko ang kakain ng ganong klaseng cultivation medicine nang hindi man lang alam ang tamang cultivation technique, sabi ni Lai Chong. Hindi mo naman ako binalaan. Akala ko, gusto mong kainin ko na iyon ngayon, sabi naman ni Mujan. Isagawa mo ng wasto ang pagsasanay ng Black Tortoise Cultivation Method. Sundin mo ang mga tamang hakbang at huminga ng maayos at gamitin mo ang iyong chi ayon sa mga sinabi ko, sabi muli ni Lai Chong. Paano ko nga po gagawin iyon? Maaari po bang ipakita mo ulit sa akin, sabi naman ni Mujan. Matalino ka, ngunit kung minsan ay kumikilos kang parang ganap na hangal. Kailangan mong padaluyin ang iyong chi sa daluyan ng iyong pali sa iyong tiyan habang naglalakad. Siguraduhin mong lumalapat sa lupa ang iyong buong paa at gawin mo ito ng dahan-dahan.
Pag-ugnayin mo ang iyong chi na pumapasok sa iyong katawan mula sa lupa at ang chi na pumapasok mula sa iyong baga, at lumikha ng isang sentrong daloy ng chi upang pagdugtungin ang sentro ng tiyan, ang sentro ng gulugod, at ang ibabang bahagi ng iyong likod. Ang 3 punto ng chi na iyon ang hindi nagbabagong sentro ng pagsasanay ng Black Tortoise Cultivation Method at ang lahat ng iba pa ay patuloy na magbabago. Ilabas mo ang iyong chi na nasa loob ng Black Pony Herb gamit ang sentrong axis, gaya ng sinabi ko at ito ay dapat gawin ng napakabagal, paliwanag ni Lai Chong. Naiintindihan ko Ginoo. Gagawin ko ang lahat ng iyong mga sinabi, sagot ni Mujan. Tumigil ka. Huwag ka nang magsalita. Ayusin mo ang mga ginagawa mo, sigaw ni Lai Chong. Di nagtagal, isang makapangyarihang aura ang nagsimulang dumaloy mula sa katawan ni Mujan. Naisip naman ni Lai Chong na mas mabuting maayos ni Mujan ang kanyang chi bago pa man sila makabalik ng nayon. Ayon pa kay Lai Chong, kung matutulungan pa niyang magsanay ng maayos si Mujan, magagawa na nitong makontrol ng maayos ang chi nito. Ayos! Napakalakas pala ng chi ng bulaklak ng Black Pony, manghang sabi ni Mujan. Kakaunti pa lang ang iyong naabot. Aabutin pa ng ilang panahon bago tuluyang maging iyo ang buong chi nito, kaya hanggat maaari, gamitin mo ang Black Tortoise Cultivation Method, sabi muli ni Lai Chong. Sige Ginoo, sagot ni Mujan. Mukhang mas komportable ka na ngayon, kaya naman, tulungan mo na akong hilahin ang mga ito, sabi muli ni Lai Chong habang hila-hila nito ang mga katawan ng mga lalaking nakalaban ni Mujan. Pero Ginoo, masakit pa din ang aking tiyan ngayon, sagot ni Mujan. Makalipas ang ilang sandali, nakabalik na si Mujan sa nayon ng whale dala ang gamot para sa may mga sakit. Maglalaho na ang sakit ngayon dito sa inyong nayon. Ang pag-inom ng medicinal na inuming ito ay magpapagaling sa inyo sa loob ng 3 araw. Nangyari ang lahat ng ito dahil nilabanan ni Hongyan at Hongjusan ang mga salarin, sabi ni Mujan sa mga taga-nayon. Nag-oomapaw naman ang kaligayahan ng mga taga-nayon dahil sa ibinalita sa kanila ni Mujan. Habang ang lahat ay masaya sa mga nangyari, si Hongjusan naman ay naiwang mag-isa habang karga pa din ito ang labi ng kanyang master. Matapos makapagpahinga, nagsimula ng magsanay ng martial arts si Mujan na punong-puno ng determinasyon. Biglang sinipa ni Lai Chong si Mujan kaya naman ito ay napaluhod. Magkakaroon ng alikabok ang gamot. Ito ba ang paraan mo ng pagprotesta na gusto mong matutunan ang paggamit ng espada? Bilasan mo na at ihanda mo ang iyong mga gamit, mahaba pa ang ating lalakbayin, sabi ni Lai Chong. Aalis na tayo ngayon. Pero bakit? Marami pang natitirang pasyente ang kailangan pang gamutin. Bakit hindi muna tayo manatili dito ng 5 pang araw o higit pa? Para naman ma-enjoy ko pa ng kaunti ang ganitong pagtrato na parang bayani, sagot ni Mujan. Magpakatatag ka. Hindi naman talaga natin planong pumunta sa nayon ng whale sa simula pa lang. Huminto lang tayo dito dahil hiniling iyon ni Hongjusan, sabi muli ni Lai Chong. Oo nga pala. Nasaan si Hongjusan? Alam po ba ninyo kung saan siya nagpunta? Tanong ni Mujan. Alam ko. Inilibing niya ang kanyang master. Pero ngayon, nagpapagala-gala na lamang siya kung saan-saan at siguradong nagugutom na siya, sagot ni Lai Chong. Nagpapagala-gala, pero bakit naman niya ginawa iyon? Hindi ba't siya ay isang bayani na nagligtas sa buong nayon? Tanong muli ni Mujan. Karaniwang pangyayari ito sa mga miyembro ng sekta ng mga pulubi na nakapatay ng isang tao. Gaano man ito maging makatarungan o hindi, kung ang pulubing pinagkalooban mo ng kabutihan ay nauwi sa pagpatay ng isang tao lalo na kung isa itong martial artist. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, hindi na siya mamamalimos ngayon, sabi muli ni Lai Chong. Kung ganoon, ano na ang gagawin ni Hongjusan ngayon? Mag-isa na lamang kasi siya dahil wala na ang kanyang master, tanong muli ni Mujan.
Kailangan niyang gumawa ng sarili niyang pasya. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay, sagot ni Lai Chong. Tuluyan nang nagpaalam sina Lai Chong at Mujin sa mga taga-nayon upang magpatuloy na sa paglalakbay. Habang sila ay patuloy sa paglalakad, napadaan sila sa libingan at doon ay nakita nila ang puntod ni Hongyan. Nagdesisyon silang pansamantalang huminto upang magpasalamat at magpaalam kay Hongyan nang bigla namang dumating si Hong Jusan. May utang akong malaking pabor sa inyong dalawa. Sana ay pagpalain kayo sa inyong magiging paglalakbay, sabi ni Hong Jusan. Nandito ka na ba mula kagabi? Kumain ka na ba? Heto, kainin mo ito, sabi ni Mujin at may iniabot itong pagkain kay Hong Jusan. Maraming salamat, sabi ni Hong Jusan. Mananatili ka ba dito sa nayon ng whale? Tanong muli ni Mujin. Kailangan. Dito na ako nakatira buong buhay ko. Wala na pati akong ibang mapupuntahan. Ayos lang, alam na naman pati ng mga pulubi kung paano mabuhay kahit ano pa mang mangyari, sagot ni Hong Jusan. Sumama ka na lamang sa amin, sabi muli ni Mujin. Ano? Saan naman tayo pupunta? Tanong naman ni Hong Jusan. Isang lugar kung saan maaari kang maging pulubi nang hindi nag-aalala kung paano ka tinitingnan ng iba. Sa akin palagay, ito din ang gugustuhin ng iyong master na gawin mo, sagot ni Mujin. Tama ba ako Ginoo? Sabi naman ni Mujin kay Lai Chong ngunit nagulat ito nang makita na nagpatuloy na pala sa paglalakad si Lai Chong. Ginoo, sandali lamang. Hindi ka maaring umalis nang hindi kami kasama, sabi muli ni Mujin at bigla nitong kinaladkad si Hong Jusan. Sasama sa atin si Hong Jusan, sabi muli ni Mujin. Basta't ipagpatuloy mo ang pagsasanay ng Black Tortoise Cultivation Method, sagot ni Lai Chong. Pati na din ang tamang paggamit ng espada, pagpapatuloy ni Mujin. Paulit-ulit mo nang sinabi iyan sa akin, sagot ni Lai Chong. Saan naman po tayo pupunta? Tanong ni Hong Jusan. Jusan, matalino ka. Hindi kasi tinanong sa akin iyon ni Mujin kahit isang beses, sagot ni Lai Chong. Karaniwan na itanong kung saan tayo pupunta, sabi muli ni Hong Jusan. Kung ganoon, saan tayo pupunta Ginoo? Tanong naman ni Mujin. Ang sunod nating pupuntahan ay ang Luoyang, seryosong sagot ni Lai Chong. Ang espada na tumatagos sa puso. Ang heart-piercing sword ay medyo payak na pangalan. Ngunit, ang layunin nito ay malapit sa kung ano ang dapat mithiin ng isang espada. Sa mga anyo nito, Wasp, Ivy Vians at ang Apex, ang tatlong ito ang pinakamahalaga sapagkat malinaw nilang ipinapakita ang tunay na layunin nito. Ano sa palagay ninyo? Kaya ba ninyong gawin ang mga ito? Tanong ni Lai Chong kina Mujin at Hong Jusan. Paano ko naman gagawin ang lahat ng iyan? Sa palagay mo ba Ginoo ay kaya kong gawin ang lahat ng mga ginagawa mo, sabi ni Mujin. At bakit naman hindi? Halos isang buwan na kitang tinuturuan, sagot ni Lai Chong. Paano ko masisira ang isang puno sa loob lamang ng isang buwan? Tanong muli ni Mujin. Kailan ko sinabi sa iyo na sirain mo ang isang puno? Bobo ka talaga. Ang tinutukoy ko ay ang tamang paggamit ng espada, sagot muli ni Lai Chong. Nang mga sandaling iyon naman, si Hong Jusan naman ay tahimik na pinanonood lamang sina Lai Chong at Mujin sa kanilang pagtatalo. Jusan, ikaw naman ang sumubok nito, sabi naman ni Lai Chong kay Mujin. Sige Ginoo, sagot ni Hong Jusan. Ginoo, tama ba itong ginagawa ko? Tanong naman ni Mujin kay Lai Chong. Magaling. Ganyan nga, sabi muli ni Lai Chong kay Mujin. Hay nako, paulit-ulit lamang naman itong ginagawa ko. Wala namang pagkakaiba, sabi ni Mujin sa kanyang isip. Subukan mo ulit. Ituwid mo ang iyong likod at tingnan mo ang iyong mga binti, sabi muli ni Lai Chong. Sobra-sobra naman ang kaligayahang nararamdaman ni Hong Jusan habang pinapanood nito sina Mujin at Lai Chong. Napakasobra naman ng hinihingi mo sa akin gayong isang buwan mo pa lang naman akong tinuturuan.
Baka naman mapunta na ako nito sa impyerno, sabi ni Mujan. Mas mabuti pang ikaw mismo ang gumalang sa mga nakatatanda kung ayaw mong mapunta sa nagyayelong impyerno, sagot ni Lai Chong. Sa umaga, nagsasanay sila ng Rat Palm Strike, at Purple Cloud Step naman sa hapon. Kapag naman sumapit ang paglubog ng araw, nakikipag-sparring gamit ang heart-piercing sword. Ito ang ginagawa ni Mujan at Hong Jusan sa loob ng isang buwang lumipas. Ayon kay Hong Jusan, batay sa kanyang obserbasyon sa isang buwan na pagmamasid, masasabi niyang ang relasyon ni Lai Chong at Mujan ay kakaiba dahil ito ay pabago-bago. Minsan naman ay masasabi niyang ang mga ito ay may maayos na ugnayan bilang master at alagad. May mga pagkakataon naman na para siyang nanunood sa isang tiyuhin at sa kanyang pamangkin. Sabik silang pag-aanan ang loob ng isa't isa sa anumang paraan na kaya nila. Parang hindi sila kailanman seryoso sa mga bagay-bagay. Ngunit sa ilalim ng patong na iyon ng katatawanan, nakikita niya ang paggalang at ang mga inaasahan na mayroon sila para sa isa't isa. At ayon pa din kay Hong Jusan, minsan ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng isang master na kagaya ni Lai Chong.